Malaki ang pag-unlad ng arsenal ng mga sistemang walang tripulante ng Ukraine nitong mga taon. Nakita natin ang sektor ng depensa ng Kyiv na gumawa ng napakaraming inobasyon. Mula sa mga drone na may jet engine na pambomba hanggang sa mga kamikaseng robot na pinapagana ng AI. Pero ang bagong dagdag ay maaaring pinakamalaki at pinakakahanga-hanga. Nararito ang Sea Trident, 10 toneladang dambuhala sa dagat na may sapat na lakas para maging banta sa mismong pag-iral ng Black Sea Fleet ng Kremlin. Hindi pagmamalabis na sabihin na ang bagong drone na ito ay maaring maging isang mahalagang sandatang kayang magpabago ng laban. Nagbubukas ng panibagong mga paraan para sa parehong opensiba at depensibang operasyon ng sandatahang lakas ng Ukraine, habang nagbibigay naman sa Russia ng isang napakalaking bagong banta na dapat nilang ikabahala. Ipinakita ang Sea Trident sa unang pagkakataon sa Eurosatory 2026 na eksibisyon sa Paris. Tuwing 2 taon, ang Eurosatory ang pinakamalaking international na eksibisyon para sa depensa at seguridad sa lupa at himpapawid. Inakit nito ang 10,000 bisita at libu-libong tagapagtanghal mula sa 12 ng bansa na nagpapakita ng mga bagong inobasyon sa militar, mula sasakyan gaya ng tangke at truck hanggang maliit na armas at komunikasyon. Sa mga bagong edisyon ng kaganapang ito, mas lumalaki ang presensya ng sektor ng depensa ng Ukraine na mabilis nang naging isa sa pinakamalaki at pinakamahusay sa mundo. At sa exhibition noong 2026, ang kumpanyang pangdepensa na nakabase sa Kyiv na Global Mart ay dumalo upang ipamala sa mundo ang kanilang napakalaking sasakyang walang tripulante sa ilalim ng tubig. May sukat itong napakalaki na 10 metro o 32 tuldok, 8 talampakan ang haba, 2 metro o 6 tuldok, 5 talampakan ang lapad, at 1 tuldok 5 metro o 4 tuldok 9 talampakan ang taas. Kaya hindi ito isang ordinaryong drone. Mas kahawig ito na isang napakalaking torpedo, lalo na pagdating sa itsura nito. Tumatimbang ito ng napakalaking 10,000 kilo o 22,000 libra. Kaya isa ito sa pinakamabibigat na drone sa arsenal ng Ukraine. At kaya nitong magdala ng kasing laking kargamento na umaabot sa 1,000 kilo o 2,200 libra. Ibinunyag ng mga kinatawan ng Global Mart na ang drone ay may saklaw ng operasyon na 2,000 milyang pandag at pinakamalalim na kayang abutin na 60 metro o 200 talampakan. Kaya nitong maglakbay sa pinakamataas na bilis na 10 knots o 18.5 kilometro kada oras o 11.5 milya kada oras, na may cruise speed na mas malapit sa 6 knots o mga 11 kilometro kada oras o 7 milya kada oras. Ibinunyag ng developer na ang Sea Trident ay idinisenyo para sa iba't ibang misyon. Kahit mukhang purely offensive ang kagamitan, ayon sa Global Mart, magagamit ito sa logistics at transportasyon, gaya ng paghahatid ng kargamento at sa strike missions at defensive operations tulad ng pagharang at pag-neutralize ng kalabang underwater unmanned vehicles. Mahalagang tandaan na hindi pa sinasabi ng kumpanya kung gaano kalayo ang development ng platform o kailan ito magagamit ng sandatahang lakas ng Ukraine. Gayunpaman, ang mismong katotohanan na handang ipakita ng Global Mart ang drone na ito sa Eurosatory ay nagpapahiwatig na malayo-layo na ang narating nila sa proseso ng development. At ang Sea Trident ay nagpapakabana sa Russia. Isa sa mga eksperto sa militar ng bansa, nagpahayag si Vladimir Yeran-Osyan, Associate Professor sa Financial University sa ilalim ng gobyerno ng Russian Federation sa Moscow, ng opinyon niya tungkol sa Sea Trident sa panayam ng isa sa pinakamalaking lingguhang pahayagan, ang AIF. Nung una, minamaliit ni Yeran-Osyan ang inobasyon. Sinasabing ang Sea Trident ay hindi tunay na inobasyon ng Ukraine, kundi gawa sa bahagi mula sa United Kingdom, Germany at United States. Iminungkahi rin niya na maaaring nagsisinungaling o pinalalaki ng Global Mart ang technical na detalye ng drone bago umamin na maaari itong gamitin sa pag-atake sa infrastruktura ng daungan at baybayin tulad ng sea terminal, loading station ng langis at gas, mga tulay, dam, at posibleng
hydroelectric power plant. Ayon sa eksperto, tiyak na susubukan ng kalaban na palubugin ang malalaking barkong pandigma o submarino ng Russian fleet gamit ang Sea Trident. Nagpatuloy siya sa pagsasabi ng propaganda ng Kremlin na sinasabing walang dapat ipag-alala, habil na kapag angkop na raw ang Russia sa mga drone ng Ukraine at kanluran. Ipinahayag niya ang listahan ng mga posibleng depensa na maaaring ilagay ng Kremlin para labanan ang banta na ito, tulad ng mga harang sa pasukan ng daungan, mga espesyal na listening post para matukoy ang tunog ng mga paparating na banta sa ilalim ng tubig, at maging mga military diver na nagpapatrolya sa mga mahalagang lugar sa baybayin. Sa totoo lang, wala sa mga hakbang na ito ang siguradong sapat laban sa malaking banta ng Sea Trident. Kayang iwasan ng advanced navigation system nito ang mga harang ng Russia sa pamamagitan ng pag-adjust ng lalim at direksyon para tamaan ang mga target nito nang hindi napipigilan. Habang sinasabi ni Yeran Usyan na nagtagumpay ang puwersa ng Kremlin laban sa drone ng Ukraine, maraming ebidensya ang nagpapakitang hindi ito totoo. Sa katunayan, umabot na sa puntong halos walang araw na lumilipas na walang bagong ulat tungkol sa panibagong pag-atake ng drone ng Ukraine sa mga ari-arian at infrastruktura ng Russia. Sistematikong pinupuksan ng Kiev ang mga target ng Russia. Sinisira ang mga barko, oil terminal at imbakan ng bala, habang paulit-ulit na nabibigo ang hukbo ng Kremlin, napigilan sila. Masyadong mabagal ang mga radar nito. Kulang ang depensa sa impapawid. At paulit-ulit na nabibigla ang mga puwersa nito. Totoo rin ito sa lupa gaya ng sa dagat. Dahil nakita nating mahusay gamitin ng mga puwersa ng Ukraine ang kanilang mga drone sa himpapawid at tubig, pati na rin ang mga misil para magsagawa ng maraming matagumpay na pag-atake sa mga barko ng Russia sa Black Sea at sa iba pang lugar. Sa katunayan, nagsimula ang mga pag-atakeng ito noon pang 2022 sa mga unang yugto ng digmaan. Noong Marso 2022, ginamit ng Ukraine ang Tochka-U ballistic missile para palubugin ang malaking landing ship ng Russia sa sinakop na daungan ng Berdyansk ilang linggo matapos magsimula ang labanan. Matapos ang isang buwan, ipinagdiwang ng Ukraine ang isa sa mga pinakatanyag na tagumpay nang sirain nila gamit ang mga Neptune anti-ship missile ang punong barko ng Black Sea Fleet, ang Moskva missile cruiser. Sa mga sumunod na buwan, nakita natin na nasira o nawasak ang mga landing craft, assault boat at support vessel. At habang lalo pang lumalakas ang mga puwersa ng Ukraine sa paglipas ng mga taon, mas marami pang mga barko ng kalaban ang nawasak. Pati ang mga submarino ng Russia ay hindi rin nakaligtas sa mga pag-atakeng ito. Noong Setyembre 2023, tinagos ng mga missile ng Ukraine ang katawan ng Rostov-on-Don. At noong Desyembre 2025, gumamit ang Ukraine ng mga drone sa himpapawid at sa ibabaw ng dagat para atakihin ang isang submarinong Project 6 na 136 ng Russia. Sinira ng Kiev ang mga rail ferry na tumutulong sa Russia magpadala ng supply sa Crimea. Unti-unting ginugutom ang sinakop na peninsula sa bala at gamit militar. Bawat taon ng labanan, maraming barko ng iba't ibang laki at klase ang lumubog o kinailangang hilahin para sa magastos na pagkukumpuni. Napakabisa at napakalaki ng epekto ng mga pag-ataking ito, kaya halos tuluyang napawalang saysay ang Black Sea Fleet. Nang mapansin ng mga komandante ng Kremlin na dumarami ang nasisirang barko at kulang sila sa depensa laban sa UAV at misil ng Ukraine, unti-unti nilang inilipat ang mga ito ng mas malayo sa lugar ng labanan. Habang lumilipas ang panahon, lalong kumunti ang mga barkong Ruso na naglalayag sa Black Sea, at karamihan sa kanila ay nananatili na lang sa mga pantalan o shipyard, nagtatago at umaasang pababayaan sila ng Ukraine. Dahil dito, kumunti ang mga barkong nagpapakawala ng caliber class na misil sa mga bayan at lungsod ng Ukraine. Sa madaling salita, sa pamamagitan ng paglaban sa Black Sea Fleet, nagawa ng Ukraine na bawasan ng lakas ng pambubomba ng Russia at nakapagsalba ng napakaraming buhay sa proseso. Sa madaling sabi, binago nito ang Black Sea Fleet mula sa isang aktibo
at malakas na banta tungo sa pagiging tunay na pabigat para sa Russia. Imbes na gamitin ng Kremlin ang kanilang mga barko para sa lakayin ng kalaban at palawakin ang kalamangan nila sa lupa, kakaunti na lang ang pakinabang nila rito at kailangan pang gumastos ng oras, pera at yaman sa pagprotekta o pagkumpuni ng mga ito. Pinakamangha-mangha, nagawa ito ng Ukraine kahit wala silang tradisyonal na hukbong dagat. Pangunanin nilang inasahan ang mga drone at misil para talunin ang isa sa pinakamalakas na hukbong dagat sa mundo. May potensyal ang Sea Trident na itaas ang kanilang mga operasyong pandagat sa bagong antas. Ngayon, bago natin talakayin kung paano maaring gamitin ang bagong underwater drone na ito at ang mga natatanging benepisyo na dala nito, marami pa kaming ihahatid na ganitong nilalaman. Kaya kung napapakinabangan mo ang The Military Show, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Gumamit na noon ng Ukraine ng mga drone sa tubig, tulad ng Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus o Magura V-5. Binuo ito para gamitin ng Main Directorate of Intelligence ng Ukraine, GUR. Kaya nitong magsagawa ng pagmamanman, reconnaissance, mga patrulyang pandagat, mga hakbang laban sa mga mina, paghahanap at pagsagip, at mga misyong panlaban. Pumasok sa serbisyo ang mga drone na ito noong 2023 at sa mga sumunod na taon ay dumating ang mga modelong V6 at V7. Nagkahalaga ng humigit kumulang $273,000 bawat isa na patunayang epektibo ang Magura V5 sa labanan na nag-ambag sa pagkawasak ng maraming barkong Ruso, kabilang ang Kulag-class landing craft, Tarantul-class missile corvettes at mga patrol ship. Ngunit may hangganan din ang Magura. Halimbawa, ang V5 ay may pinakamataas na kakayahang magkarga na humigit kumulang 300 kilo o 660 libra at may saklaw ng operasyon na mga 800 kilometro o 500 milya. Kahit ang mas advanced na bersyon na V7 ay kaya lamang magdala ng 650 kilo o 1,433 libra na warhead sa layo na hanggang 1,000 kilometro o 620 milya. Mas magaling ang Sea Trident sa halos lahat ng aspeto. Mas malaki, mabigat, at kayang magdala ng mas maraming firepower sa mas malayong distansya. Ang kakayahan nitong magdala ng hanggang 1,000 kilo o 2,000 at 200 libra ng pampasabog ay naglalagay dito sa kakaibang antas kumpara sa karamihan ng drone na ginagamit ng Ukraine na yon. Habang bahagya lang ang pinsalan ng maliliit na drone sa mga barko ng Russia, kayang pabagsakin ng Sea Trident pati pinakamalalaking target. Bukod pa rito, dahil underwater ang mabigat na drone na ito, kaya nitong tamaan ng submarine at cruiser sa mahihinang bahagi na pwedeng magdulot ng butas, mabilis ang pagbaha at paglubog bago pa makapagsagawa ng pang-emergency na pagkukumpuni ang tripulante. Isa pang natatanging bentahe ng Sea Trident ang malawak nitong saklaw na nagpapataas ng gamit nito kumpara sa karamihan ng drone na ginamit ng Ukraine. Dahil kaya nitong maglakbay ng hanggang 2,000 milyang pandagat, nakatumbas ng distansya mula Odessa sa timog, baybayin ng Ukraine, hanggang sa mga baybayin ng Spain o Algeria. Walang magiging problema ang Sea Trident sa pagtawid sa buong Black Sea. Sapat ang saklaw nito para maglakbay mula Ukraine papuntang mga pantalan ng Russia gaya ng Novorossiysk o sinakop na pantalan ng Crimea na Sevastopol at makabalik ng Ukraine nang hindi nauubusan ng gasolina. Nagbibigay ito ng maraming oportunidad sa sandatahang lakas ng Ukraine para magplano at magsagawa ng operasyon sa malapit na hinaharap. Sa pagkakaroon ng ganitong sandata sa kanilang arsenal, mas magiging madali para sa kanila na magsagawa ng mapanirang pag-atake sa mga pandagat na kagamitan ng Russia at halos walang magagawa ang Kremlin para protektahan ang kanilang mga barko. Kahit ilipat nila ang ilan sa mga ito sa Kerch Strait papuntang dagat ng Azov, patungo sa iba pang mga lungsod na may daungan, kaya pa rin ng Sea Trident hanapin at wasakin ang mga ito. Ang katotohanang ang Sea Trident ay naglalakbay sa ilalim ng tubig ay nagiging kakaibang hamon para sa Russia kumpara sa isang drone na nasa ibabaw lang ng tubig tulad ng Magura V5. Kahit mahirap makita ang surface drone, pwede pa rin itong matukoy ng mga eroplano o drone sa itaas. Gayunpaman,
Kapag naglalakbay ang Sea Trident ng hanggang 60 metro sa ilalim ng tubig, hindi na ito makikita mula sa itaas. Kailangan ng Russia ng mga pangkat ng maninisid sa ilalim ng DAG at advanced radar o sonar para kahit paano matukoy ang mga drone na ito. Makakatulong din ito sa Ukraine sa pagsagawa ng biglaang pag-atake sa kalabang barko mula sa ilalim. Ang pagkakaroon ng ganitong drone ay magdudulot ng takot sa mga Russian na mandaragat at tauhan ng Navy. Dahil kahit mukhang malinaw ang tubig, alam nilang posibleng may 2,000 at 200 pound na warhead na papalapit nakatago sa ilalim ng alon. Matagal nang takot ang Russian Black Sea Fleet at ang Sea Trident ay panibagong bangungot para dito. Maaring mas magdalawang isip ang mga naval commander ng Kremlin na gamitin ang kanilang mga barko, kaya mas pipiliin nilang panatilihin ito sa baybayin o pantalan kaysa ipadala sa dagat para magpaputok ng mga misil at magpalipad ng mga drone laban sa mga target ng Ukraine. Hindi lang dito nagtatapos ang mga benepisyo. Sa Eurosatory Exhibition, inanunsyo ng Global Mark na may autonomous control systems at adaptive navigation ang Sea Trident. Ibig sabihin, kaya nitong isagawa ang mga misyon nito sa malalayang distansya, na minimal lang ang partisipasyon ng operator. Sa madaling salita, hindi na kailangan ng halimaw na ito ng piloto. Kadalasan, umaasa ito sa sarili nitong built-in na AI systems para matulungan itong makarating kung saan man ito kailangan pumunta. Ina-adjust ang direksyon habang nasa biyahe papunta sa destinasyon para masigurong mataas ang tsansa nitong magtagumpay sa anumang layunin na ibigay dito. At ayon mismo sa developer, pwedeng bigyan ng drone na ito ng nakakagulat na malawak na hanay ng mga tungkulin. Pinakapangunahing gamit nito ay dalhin ang kargamento sa barko ng kalaban at salpukin ito mula sa ilalim para magdulot ng malakas na pagsabog na kayang magpalubog ng karamihan sa mga barko. Gayunpaman, hindi naman kinakailangang magdala ito ng anumang pampasabog. Sabi ni Global Mark, pwede rin itong gamitin sa pagtawid ng supply sa iba't ibang anyong tubig na posibleng maging kapaki-pakinabang sa hinaharap. Kung susubukan ng Ukraine na lubos na palayain ng Crimea o kung kailangan nilang ilipat ang mga bala at kagamitan mula sa isang baybayin o pantalan patungo sa iba, na maliit ang tsansang masabat sa daan. Napakarami pang posibleng gamit nito sa operasyon. At nabanggit na magagamit ang Sea Trident drones sa pagpapatrolya sa mga katubigan ng kakampi at pagharang sa kalabang drones. Sa madaling salita, ito ay isang napaka-versatil na dagdag sa hukbong drone ng Ukraine. Siyempre, tulad ng ibang drone, hindi rin ito perpekto. Mayroon itong mga limitasyon na kailangang paghandaan at pag-aralan ng puwersa ng mga sistemang walang tauhan ng Ukraine kung ipapasok nila ang sandatang ito sa digmaan laban sa Russia. Halimbawa, hindi ito ang pinakamabilis na drone. Ang Magura V5 ay kayang umabot ng pinakamataas na bilis na mga 42 knots na humigit kumulang 78 kilometro bawat oras o 48 milya bawat oras. At naglalayag sa bilis na mga 22 knots, 41 kilometro bawat oras o 25 milya bawat oras. Habang ang Sea Trident ay mas mabagal ng malaki. Maaring mas madaling masabat ito kung matutuklasan ng Rusya kung paano ito matukoy. Malinor na idinisenyo ito para sa sorpresang pag-atake at ang pagiging mabagal ay maaring magdulot na hindi ito agad makita bilang banta sa radar ng Rusya. Halimbawa, maaari itong magmuhang malaking isda o lumulutang na basura kaysa isang panganib ng pagsabog. Kahit kayang makakilos ang Sea Trident sa ilalim ng tubig, hindi ito pwedeng lumubog ng malalim. Hanggang 200 talampakan lang ang lalim nitong mararating, kaya hindi ito bagay sa malalalim na dagat at mas mainam gamitin sa mababaw na tubig at baybayin. Para naman sa Ukraine, hindi naman talaga mahalaga yon. Hindi kailangang masyadong mag-alala ng mga puwersa ng Ukraine tungkol sa pag-atake sa mga barko ng Russia sa dagat. Dahil karamihan sa mga ito ay madalas lang namamalagi sa mababaw na tubig ng mga pantalan at daungan. Mismong mga lugar na nilika ang Sea Trident para sa mga ganitong operasyon. Dahil dito, nahaharap ang mga komandante ng Russia sa isang tunay na Catch-22 na dilema. Kung ilalabas nila ang kanilang mga barko mula sa daungan
at papunta sa bukas na dagat, mas magiging lantad sila sa mga pag-atake ng drone o missile mula sa himpapawid na maaaring magpalubog sa kanila bago pa sila makabalik sa base. Kung iiwan naman nila ang kanilang mga barko sa daungan, madali silang mapapalubog ng mga nakamamatay na Sea Trident drone. Bukod dito, pwedeng gamitin ang bagong mabigat na drone sa pag-atake sa mahalagang infrastruktura gaya ng support beam ng Crimean Bridge o mga daungang kinakargahan ng langis at iba pang kargamento ang mga Russian Shadow Fleet tanker. Isa na namang mahalagang dagdag ito para sa Ukraine. Patunay din ito sa pagiging malihay ng industriya ng depensa ng bansa na patuloy na lumalakas at umuunlad habang nahihirapan ang Russia na harapin ang napakaraming problema mula sa bumabagsak nitong ekonomiya hanggang sa humihinto nitong mga puwersa sa unahan at malalaking pagkalugi. Tahimik, ngunit may kumpiyansa namang ginagawa ng Ukraine ang kanilang tungkulin, sa harapan man o malayo sa likuran. Patuloy na nagdudulot ng matitinding pinsala sa kalaban ang mga sundalo at mga drone operator, habang ang mga kontratista nito sa depensa ay patuloy na nag-i-innovate at humuhusay. Patuloy silang gumagawa ng mas maraming sandata, sasakyan, at mga sistemang walang tauhan na maaaring makatulong para maging mas malakas pa ang Ukraine kaysa dati. Patuloy na nakikinabang ang Ukraine sa suporta ng mga kaalyado nito sa NATO. Panurin ang video na ito para malaman kung paano naghahanda ang alyansa sa pinakamalaki nitong pangakong pinansyal para sa Ukraine. Panurin ang video na ito para makita kung paano inakala ng Rusya na naloko nilang Ukraine, pero napatunayang mali at kahiyahiya ang kanilang pagkakamali. Huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang ganitong nilalaman.